Inoobserbahan ang Kwaresma o mahal na araw ng maraming Katolikong bansa sa buong mundo at hindi lamang sa Pilipinas. Sa panahong ito, pinaniniwalaan na napakalakas ng iba't ibang elemento lalo na pagsapit ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. At sa tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay may mga bagay na sinasabing dapat iwasan upang makaiwas sa anumang malas o sakuna. Sa mga lumaki na dito sa bansa at nakagisnan na ang mahal na araw, malamang ay nadinig mo na ang mga pamahiin at paniniwala na ito. Ano ang mga ito? Kung sakaling nakalimutan mo na o hindi mo pa nadidinig ang mga ito, ang video na ito ay para sa iyo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabago nating mga pampaswerte videos. Una, ang sobrang pag-iingay gaya ng pagpapatugtog ay iniiwasan sa panahong ito. Sa mga araw na ito, madalas ay walang masyadong palabas sa telebisyon at radyo at ang mga negosyo ay nakasara. Ito ay lalo na sa Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Ito ang panahon na dapat ay nagninilay-nilay tayo sa paghihirap, pagkapako, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Pangalawa, iwasan ang magkaroon ng sugat sa mahal na araw. Pangatlo, iwasan ang paggamit ng tubig pagkalagpas ng 3:00 ng hapon. Ito ay sa Biyernes Santo. Pang-apat, ang pagtitig sa harap ng salamin ay ipinagbabawal sa oras ng 3:00 ng hapon ng Biyernes Santo hanggang sa matapos ang Sabado de Gloria. Tinatakluban ito ng itim na tela at saka inaalis ito sa Easter Sunday. 5. Sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, sinasabing malayang nagpapagala-gala ang mga masasamang elemento sa panahon ng Biyernes Santo. Popular ang mga amulet at palaspas sa pinto sa panahong ito para sa proteksyon. Pang-anim, ang paglilipat sa bagong bahay ay pakaiwasan sa Kwaresma. Ginagawa lamang ito sa Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Pang-7, iwasan ang karne mula Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria bilang parte ng pagninilay-nilay. Sa halip ay kumain lamang ng seafood. Pang-8, ang paglalakbay sa malayo at ang paliligo sa malalim na anyong tubig ay pinaniniwalaang delikado. Sinasabi din na maraming signos sa panahong ito, lalo na sa Biyernes Santo. Alalahanin natin na kaya napako ang Panginoong Hesus sa krus ay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkakasala. Ito ang panahon ng pagkakaroon ng refleksyon, malalim na koneksyon sa Panginoon, pagsisisi at pagninilay-nilay. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.